Hello, my friends. How are you? My name is Ellen. You can call me Mama Ellen. Would like to share to you our life journey here in Oman. Please don't forget to like and subscribe. Bye. Hi guys. Ayan, hello, good evening guys. Gabi na ngayon dito. So, quick video lang ito. Pasensya na, no? Mukha ko haggard kasi nantok na din ako. Quick video lang guys. Dahil, sa mga nauna ko mga videos noon pa. I'm talking about asthmatic. I have asthma, diba? May mga time na may video ako na in-asthma ako. But lately, siguro mga 2 years na, past 2 years na wala akong mga video na about asthma guys. Kasi sa totoo lang guys, ang asthma ko ngayon ay well controlled na talaga. I'm not saying I'm totally cured. Kasi, nakabukaka ako guys. I'm not saying I'm totally cured kasi hindi naman natin alam kung anong magiging takbo ng buhay sa susunod na mga taon, buwan, diba? But, ma-share ko lang na more than 2 years na guys na hindi na talaga ako inaatake ng asthma. Tawag dito, may mga time na may shortness of breath ako kapag siguro nakakain lang ako ng mga bawal, yung nakaka-trigger ng allergy. So, I'm taking my antihistamine. So, paano nga ba parang na-control yung asthma ko? Sinunod ko lang guys yung medication ko talaga. Yung inhaler ko, yung Rilbar Ellipta ko, sinunod ko siya ng gabi-gabi, tapos Montelukast ko, tapos yung antihistamine ko, which is maraming nagsasabi na dapat hindi ko daw tinitake ng gabi-gabi kasi nakakasama daw yun sa kidney. So, yun ang ginawa ko noon. Yun ang ginawa ko. Sinunod ko siya. So, ngayon, dahil well-controlled na yung asthma ko, guys, hindi na ako parang inaatake na. As in, wala, yung aking nebulizer, nakatago na lang siya sa Durabox. Nandun lang siya. Hindi ko na nagagamit, as in. Dahil well-controlled na siya, sabi nung chest specialist, sa talaga siya sa mga asthma na doktor. Yung mga medication ko daw, pwede ko na daw siyang hindi araw-arawin. Pwede ko daw siyang gawing alternate na. Kasi monthly naman yung binibigay sa akin. Kaya kaminsan, hindi ko siya naubos exactly a month. Kasi nga, iniinom ko siya ng alternate. Minsan pa nga after 2 days, or tinitake ko siya ng ganon. Sabi ng doktor. But it doesn't mean na ihinto ko talaga siya totally. So, ngayon, ang Montelukast ko, alam mo, hindi ko na talaga nainom. Pinoobserbahan ko lang, doon sabi ng doktor noon na ko daw i-alternate. Pero hindi ko na talaga siya ininom guys. Yung mga inhaler ko, hindi ko na rin nagagamit. Pinamimigay ko na nga lang yung iba sa Pilipinas. Ang mini-maintain ko na lang yung antihistamine. Pero hindi naman talagang gabing-gabi. Minsan nga, after 3 days, after 4 days, kasi nakakalimutan ko na ding inumin. Dahil nga, siguro dahil wala na akong naramdaman. So, hindi ko na siya nainom. Pero lang, pag alam ko may nakakain akong bawal na sa tingin ko ay makaka-trigger sa aking asthma, ayun, umiinom talaga ako ng antihistamine. But all in all, thanks God, na well-controlled talaga yung asthma ko. Nagulat talaga yung mga doktor. Yung doktor dyan sa center kasi meron ako dyan every 3 months na check-up, no, sa asthma clinic. Diyan kasi guys, sa mga chronic illness, meron silang asthma clinic, diabetic clinic, internal medicine, mga ganun-ganun. Naka-schedule sila mag-duty dyan in a month. Tapos, dun ka pupunta kung anong schedule bibigay sa'yo. So, nagtaka sila na, are you sure? Kasi, siguro really, alam naman mag-lie ako, no? Ngayon nga, hindi nga ako naglalay na halos yung meron kasing sasagutan na papel doon bibigay sa iyo na in this past month how many times na inatake ka ng asthma in this past weeks, how
often that you wake up in the evening with shortness of breath. Mga ganun, tapos ansiran mo yun. Tapos, nakita nila na, uy, talaga, sure, ganito na talaga this is the result. Kasi the past, nung mga ilang taon na ako dyan sa clinic na yan, as halos noon, talagang wala talagang yung mga parang quiz ko noon. Parang malayo talaga sa katotohanan na ma-cured yung aking asthma. Pero ngayon pero kahit na ganun guys, well control ang asthma ko, hindi ibig sabihin nun na ihinto nila yung monthly medication ko, binibigay pa rin nila yun. Kasi nga, gusto nila na i-take ko pa rin, hindi nga lang daw daily. Yun. Kaya meron pa rin akong pero yun nga lang, parang wala na kayong nakikita ng video sa akin na ina-asthma ako, or I'm talking about asthma. Kasi nga wala na talaga guys, hindi talaga ako inatake ng asthma, hindi katulad noon. Oh my god, dati nagla-live streaming ako sa dito sa YouTube, mag-live streaming ako kasi nagla-live stream ako noon. Minsan naka-silent LS ako dahil nga inaatake ako ng asthma. Tapos bawat lang noon, makunting kain lang ng mga mantika, mga bawal, wala na, para na akong sinasakal, din ako makahinga. So, yun lang guys ang update. Baka lang ako nagtaka yung iba na, ano ba yun, yung may mga video siya na maraming views about asthma, yung paano gamitin yung mga inhaler. Tapos pag ngayon, parang wala na siyang video about sa kanyang, yung life niya noon bilang asthmatic person. So, yun kasi ang dahilan guys. Wala na talaga wala akong may video na na-asthma ako. Though now, I am facing another problem. Kasi I'm still in the chronic clinic guys, dahil nagkaroon ako ng high cholesterol, fatty liver, and then I'm on a medication kasi due to the stress. Kasi nga diba nagka-dialysis patients na si daddy, so dahil in and out kami sa hospital, kulang ako sa tulog, pag-iisip, financial, so nagkakaroon ako ng stress. So that's what triggers everything what I am dealing right now. Pero I'm dealing for another problem, hindi na nga lang asthma. So I'm dealing with high cholesterol and fatty liver now, and I'm also in an antidepressant kasi may time na nagmaganon ako guys. Ewan ko kung may video akong mga ganun. Hindi na ako masyadong nakapag-video. Yung pala nagkaroon ako ng muscle stress due to lack of sleep and overthinking sa sitwasyon namin ngayon. But now I'm on medication. So yun ang dinidil ko ngayon, yung mga problema. But now, according to kasi akala nila may Bell's palsy ako. Pero nung nag-MRI ako, wala naman pala. It's muscle stress daw, sabi ng doktor, due to the, the things that I'm dealing right now. So, yun lang guys ang update. But still, laban-laban lang. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong magawa. Whatever is given to us, di lang natin hanggat kaya pa at kakayanin pa rin. Yun lang. Bye-bye!